kaagapay ng sambayanang Pilipino, ang pamahalaan, mga ahensya nito, kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko, tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon, magandang kamalayan sa inyong lahat. Si Albert Padlan po ito. Ating news na si Miss Joyce Molon ay nagpadala ng message na hindi makakarating ngayon at busy sa mga dinalakad na mga papeles. Hopefully, pati yung mga request namin sa Kamalayan, sa I Am Kamalayan Movement na baka linalakad na rin niya. Maraming salamat, Joyce, at magkita tayo mamaya. Bukas. Bukas. Dito, at saka hanggang sa third eye. Si Tato Malay naman ay inaabangan pa natin makadating. At wala namang binalita na hindi makakarating. So, we're expecting him to come. Good afternoon, buenas tardes, bienvenidos. Welcome to Kamalayan this wonderful Tuesday afternoon. Ang ating ako ang nasa akin lang nasa mind ko ngayon na i-share ko sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo is kung ganong kalakas, kung ganong kabilis na nakukuha ang mga ginugusto, mga inaasam-asam natin sa buhay. Meron kasi kaming isang kasamahan dito sa 90-day program namin na nakasama namin nung Sunday lang. Nagdeklara kami ng mga gusto namin mangyari sa susunod na taon or hanggang sa Pasko. Yung mga makukuha namin, dineklara namin tungkol sa kalusugan, sa trabaho, sa mga karelasyon at saka sa kayamanan, no? So kanina shinare na niya sa amin sa Facebook na isa sa mga dineklara niya nung Sunday, kahapon pa lang nakamit na niya kagad. So ganong ka spectacular ang depende kung anong level ng kung gaano kataas ang antas na ng kamalayan mo. Pwedeng mangyari. Kasi nga tulad nga ng nasabi na namin dito, basta ang lahat ng nakukuha natin, lahat ng ginugusto natin, kinaasam-asam natin, ang sinasagot talaga ni God ng universe ay oo. Maniwala lang tayo. Kung buong-buo ang loob mo na mangyayari, na makukuha mo. Kasi yun naman din naman pangako na everything is given, so just embrace it, just accept it. Apparently siya, na-accept niya. So nakuha niya kaagad yung isa doon sa 10 mga wishes namin. Sa kanya, sa mga 10, nakuha niya kaagad kahapon. So ganun pwedeng mangyari, parang minsan nga parang milagro talaga. Minsan parang magic. Kasi siguro ito na yung magic, yung binibigay sa atin ni God
yung mga lahat ng ginugusto natin. Maniwala lang tayo. Ang problema, as usual, tulad na natin, ang pag-usapan na natin, may positive at saka may negative side. Lahat ng ginugusto natin, nakukuha natin. Then yung negative side is, paano mo hiningi? Kung negative ang pagkahingi mo, yung negative ang makukuha mo. Palagay natin, napag-usapan na natin to. Pero ulit-ulitin ko para sa mga hindi, just for reminders pa din, yung mga hindi nakakaalam. Pag nagdadasal tayo, hinihingi natin, actually hinihingi natin sa kay God. Palagay natin, pinaka-close sa puso natin, kayamanan, wealth, ganun. Ang hirap, medyo hindi masyadong maganda ang takbo ng buhay natin. Nakapunto pa. Excuse me pa. Di ba? Merong na hindi masyadong maganda ang takbo ng buhay natin. So, ang hinihingi natin, God, bigyan niyo ako nito. Please give me. Kaya pag please give me, may kasamang pag-iisip yan, pagbigkas at saka yung damdamin. Alam mo kung yung nasa loob ng damdamin niya, pag sinabi mong please give me, wala ako. Wala ako, please give me. Hala, ang pinakamalakas maghatak niyan yung nasa damdamin. Kung kaya, ang lalabas, wala ka. So, ang sagot doon, yes. Kaya ang tinuturo nga talaga namin dito is, thank you. Thank you na kagad. Kasi lahat naman, sinabi naman lahat na binigay na sa atin. So we just have to embrace it and accept it. Tanggapin lang natin, ipasalamat na natin. At ang sinasabi ay, hindi yung padating na, andyan na, malapit na, dadating din eventually. Hindi. Ang sinasabi natin ay, ang pagdasal natin is, thank you, andito na. Tinatanggap ko na ngayon. Tapos yung mga tanong sa akin nun, kahit na wala pa, ganoon, para ka naman nasisiraan ng bayan dyan. Kahit na wala pa. Kasi, ang wala pa, nasa isip mo lang yun Nasa paniniwala mo lang yun. Pero kasi, ang katotohanan is, andyan na. Tatanggapin mo lang. Maniwala ka lang. Hanggang sa umaabot sa point na yon na naniniwala ka, na nandyan na, all you have to do is embrace it, accept it, mangyayari yun. Makukuha mo kagad yun. Tulad ng itong isang kasama namin. Apparently, buong-buo ang loob niya, nakuha niya kagad. Congratulations. At saka ito yung pag naririnig namin yun, talagang sobrang isa sa mga nakakatulong sa amin to. Sobrang happy kami para sa kanya. Sobrang happy kami sa kanya. Na sinasabi namin, wow, congratulations, ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Susunod na kami. Ako na susunod. Thank you. Ako, nagpapasalamat na ako. Alin kaya doon sa mga hiningi ko, makukuha ko na. Excited na ako. Alam mo, kinikilabutan tuloy ako. Ang sarap ng pakiramdam. So, ganun, yung kadalasan, ganun nga Alam mo, yung feeling na kinikilig ka, na hiningi mo. Actually, hindi mo hiningi, Paano ba? Ulitin ko lang. Tinanggap mo kung ano yung gusto mo. Thank you, God. At natanggap ko na ito ngayon. Tapos medyo excited ka, kinilig ka. Naku, andyan na kagad dyan. Naku, baka mapaglabas mo ng pintuan, medyo may lumalapit na sa'yo. Ito yung para sa'yo to. Ganun. Minsan, ganun lang yun. Ibibigay lang sa'yo. Para sa'yo to. O pirmahan mo lang to, paka-receive mo na itong pera. Ba? Okay hindi mo inaasahan. Alam mo yung mga ganun, yung hindi mo inaasahan. Yung windfall na tinatawag, yung mga bigla. Blessings lang talaga yan. Yung kung kailan mo kailangan, maniwala ka lang kasi kung kailangan mo, biglang nandyan na. Biglang may lumalabas, may nag-aalok, may nagbibigay, wag lang yung mga you won 6 digits in your cellphone, mga ganun-ganun na medyo scam yun. Basta yung ganun, makikita mo naman, malalaman mo naman kilala mo, kadalasan sa trabaho, may mga nagbibigay Sa amin may ganun, bigla from out of nowhere. O hindi ba ito yung mga in-efforts mo, ganun-ganun.
Kasi sa kumpanya namin may ganun efforts to yung mga magka-cancel ng account ng subscription sa amin. Pag nag-cancel, kakausapin namin, bla 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 bla, ito yung benefits, ito yung o sige, hindi na muna, nagbago isip ko, hindi na muna. Ayun. Perfect 'yun. Biglang ngayon, pinapakinggan nila yun, binibilang-bilang nila yun. $1, $1.50. Hindi na masama, hindi ba? Pero pag umabot ng 10 yun, yung $1, $10, ganun. Magugulat kami, mga kasama ko biglang from out of nowhere, hindi nila inaakalain, may 3,000. Extra lang, extra lang. So, hindi mo alam kung saan manggagaling yung biyaya. Lalo-lalo na kung medyo, alam mo na yun, malapit na magpasahod, ubus-ubus na ang pera, ayan na. Perfect. Perfect timing. So, ganun, maniwala ka lang. Ako, ang laki-laki ng paniniwala ko yan. Kung kailangan ko na, feeling ko ubus na, andyan na, meron na. Thank you, thank you. Kaya, tulad nitong isang kasama namin, alam mo itong isang kilala namin, si Chari, grabe ito. Alam mo, binitawan niya yung isang malaking pinagkakakitaan niya. Binitawan niya yun eh. At alam mo, binigay niya sa isang kilala niya na siguro kailangan ng may pagkakakitaan. Basta binitawan lang niya. Tapos may project siya, may mga project niya yung magpapaayos ng bahay, magpatayo ng negosyo, mga ganun. Hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Basta naniwala lang siya. At alam mo, sabi niya dito niya sa Kamalayan na napulot ito. And all she did was, thank you. Alam mo lang bukang bibig yung thank you, thank you, thank you, thank you for everything, lahat. Thank you siya sa lahat ng nangyayari sa buhay. Lahat na nakikita niya, yung binitawan niya ng negosyo, pinamigay niya. Thank you rin. Thank you lahat. So, nakikita mo, napaka-happy tao no? Thank you, thank you. Alam mo, sabi niya nga, hindi ko alam kung saan gagaling yung pera, basta may pumapasok lang. Meron man kasi na siya nakasalang na pinagkakakitaan, mga networking siguro, kung ganun. Biglang andun na, nasa bangko ko na. Ganun. Hindi niya malaman kung saan ang gagaling. Hindi na niya kine-question. Thank you lang ang sagot doon eh. So, thank you lang ng thank you. For me, sabi ko nga sa kanya, ang laking pasasalamat ko sa kanya. Kami na nga nagtuturo-turo dito sa Kamalayan. Tapos siya, sa kanya ako natuto. Alam ko naman yung be grateful, gratitude, be grateful for everything. Lahat. Yung simpleng bagay. Ang sarap ng simoy ng hangin. And ang napaka-relaxing, refreshing ang pagpapaligo ko. Yung ganun, may nakilala kang, buti wala si Joyce dito, may nakilala kang magandang chicks. Ganun. Wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi may nakita akong maganda. May na-experience akong maganda. So, thank you. Just be thankful all the time. Paggising mo, magpasalamat ka kagad. Thank you. Ang sarap ng buhay. Ang hindi nakakatulong dyan, may mga iba sa atin, nakagisnan natin is pagising, ako, ito na naman meron nang nagtatrabaho na naman, nakakapagod, naantok pa ako. Huwag kang magreklamo. Pasalamat ka, may trabaho ka. Masalamat ka, gising ka. Masalamat ka, may pamilya kang pakakainin. Pasalamat ka na maiisip mo kung paano sila pakakainin. Ganun, umpisahan mo sa ganun. Makakasanayan mo lang yan. Puro positive ang nasa paligid mo eh. Buong buhay mo, buong mundo mo. Positibo. Paano pa lalapit sa iyo yung negatibo? Paano pa lalapit sa iyo yung hindi mo gusto? Hindi ba? Magpasalamat ka lang. Lahat ng mga simple. At lalaki niyan. Yung pasasalamatan mo, mula sa simple, palaki ng palaki yan. Hanggang sa spectacular yung mga bagsak sa'yo. Itong nakakuha ng inaasam-asam niya after hindi pa nga 24 oras yun eh. Parang gabi yun eh. Tapos kinabukasan meron na eh. So sige, lagay na natin sa 12. 12 hours later, nakuha na niya. Itong mga hinahabol nitong tao nito, malalaki. Malalaking proyekto, hindi mumurahin. Medyo malaki. So, spectacular. So ako, naniniwala ako. So salamat sa share mo. Susunod na ako.
susunod na kami. Ang sarap ng buhay. Hindi ba? Candy. So, ganon. Basic lang. Oo, at saka yung feeling na yun, napakasarap nun. Kung alam mo, at saka, ito yung isa sa mga clues isa sa mga key. Kung may feeling ka na gano'n masarap, may nakuha ka, tapos ang sarap-sarap ng feeling. Tandaan mo yung feeling na yun. Dalin-dalin mo yun, lalo na kapag medyo masama ang loob mo, hindi masyadong maganda ang nangyari. Kung pwede mong pilitin i-switch ang pakiramdam mo doon sa point na yon, yung masarap na yon, yung ang sarap ng feeling. Kung pwede mo sana i-switch ang feeling mo doon sa ganun, yun ang magpapabaliktad. Kasi yung masama ang loob, yung galit, yung parang feeling mo malas-malasin, yung parang ganun. Pag inisip-isip mo yun, nagtatanim ka ng negative Lalabas yun. Lalabas at aanihin mo yun. Hindi ba kadalasan sa atin, ewan ko, nasabi ko na ito kasi parang sobrang totoo to. Merong tinatawag na Murphy's Law If anything will go wrong, dikit-dikit ang go wrong. Ganun. Everything will go wrong. If anything goes wrong, everything will go wrong. Parang something like that. Ang dahilan doon ay nagtanim ka ng negative. Yung mga nakakasama ng loob. O masakit. Tumama yung alulod mo, aray, ang sakit, gano'n. Simigaw ka, nagmura ka pa, gano'n. Tumamaya na, iisip mo na naman kasi masakit uli. Naiisip mo na naman, ang tanga-tanga ko, may mga gano'n pa, may mga hirit pang gano'n. Nako, dikit-dikit yun, yung sama ng loob, yung sakit, yung init ng ulo, gano'n. Alam mo, dikit-dikit din yung init ng ulo ng ma-attract mo, yung nakakainit ng ulo. Hindi lang yun. Doble putok pa yan Sus, para mo ng awa. Alam mo, pag inani mo yung unang sama ng loob mo, unang init ng ulo mo, tapos sinunod-sunod mo pa yung sama ng loob mo na yun, yung riniplay mo na riniplay sa mind mo, after 1 minute, riniplay mo ulit. After 1 minute, riniplay mo ulit. Pag nag-ani ka sa future nitong isa, at dikit-dikit din yun, aani ka ng negative, tapos dikit-dikit din yun. Bakit? Dikit-dikit naman ang mala sa buhay ko. Kasi dikit-dikit din yung tinanim mo Dikit-dikit din yun. Nainis ka sa isang tao. Tapos riniplay mo sa mind mo. Kakainisip ng tao. Riniplay mo ulit. Batsagan nun. Gusto kong saktan yun. Nireplay mo. Pag inani mo yan, dikit-dikit din yan. Kaya ganun. Yun ang Murphy's Law. Di ba? Lahat po makakamit. Kahit po ano po ang iniintay. Kahit anong mo hinihintay, ayusin mo lang yung paano mo yung hinihingi. Kung ano yung hinihingi mo, ayusin mo lang. Make sure na ang prayers mo maayos. Yung ang tawag dito? Nakaayos, nakasabi sa positive, sa present. At thank you na, hindi yung give me. Okay? Yun lang. Magpo-post tayo ng bahagya para sa isang commercial break at babalik agad ang Kamalayan. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website www.fontana.com.ph and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015 official. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530.
Welcome back sa Kamalayan. Maraming salamat at sinusubayan mo kami. You're keeping me company. Ano mo yung tawag doon? Sinasamahan nyo kami dito sa pagpakinig sa ating magandang hapon na Tuesday, na Martes, dito sa Kamalayan. Bago ang lahat po, gusto kong magbatiin yung isang kaibigan ko. Medyo siningit ko lang kahapon, bigla-bigla. Kasi wala nang oras si Val Novales. Very, very good friend ko talagang at sa Baguio. At nakakatawa. Pakibati naman ako. Alam mo na yung ganun, mga kaibigan. So, hindi mo naman mapaghindian. Talagang binabati ko naman siya. Welcome. Kamusta? I hope you're doing well there, up there in Baguio. At lahat ng mga kaibigan namin dyan sa Baguio, si Mitch Quinto, si Lala Gonzalez, very good friend of mine, si Cheryl Quinto, Iko, at saka marami pang iba. Sorry kung hindi ko matandaan lahat. Wala akong listahan. At thank you for listening to us. Mga kaibigan natin dyan sa US, si Aimel Pangilinan, very, very good friend of mine. I'd like to thank you for listening to us. Tapos yung pinsan ko na-discover yung mga pinagsasabi ko di. Yun yung sinasabi ko, yung paalis na ako ng bahay, tinanong-tanong pa ako. Gusto ko malilate ako dito. Ayoko malate dito. Pero andun niya yun naobligahan ako actually, inobligahan ko ang sarili ko ipaliwanag sa kanya lahat nitong tungkol sa Kamalayan as fast as I could. Yung pinaka in a nutshell, ganito lang yun Yung katulad ng sinabi ko na anong naisip mo, yun ang mangyayari. Anong naisip mo, naramdaman mo, yun ang mangyayari. Pero siyempre, hindi ka naman pwede, like sinasabi ko, hindi ka naman pwede yung yung pahila-hilata lang dyan, nanonood ng TV, kung ano man yan, pahiga-higa, patulog-tulog. Kailangan mo rin gumalaw. Kailangan mo rin gumalaw para bang habulin mo ito. Ito yung habulin mo yung katulad ng normal. Pero hindi mo kailangan malaman kung paano talaga mangyayari. Basta gumagalaw ka lang, making an effort to, palagay natin ang effort mo gusto mong may bagong trabaho ka. Kadulog ako, nangyari sa akin yun. Ilang beses nangyari yun. Wala akong pinagkakakitaan. Naghahanap ako ng pagkakakitaan or ng empleyo, di ba? So apply. Sa talambuhay ko, alam mo noon, ang dami ko napagtrabuhan, puro inalok lang. Kaswerte ko nung time na yon. Hindi ko alam kung ano yung kamalayan ko noon Must have been positive, di ba? Kasi ini-enjoy ko yung buhay. Must have been really positive. Kasi inaalok Hindi ako nag-a-apply. So, wala akong experience sa apply. Mag-apply ng trabaho. Natuto ako. Tapos abuti na lang, medyo naka-level na ako dito sa Kamalayan. Ano lang pala pag nag-apply ka ng trabaho, yung magpakatotoo ka lang. At saka relax ka lang. Maniwala ka na matatanggap ka. Kasi pag hindi ka naniwala, parang ang suggestion ko, wag mo na muna ituloy. Sarili mo pa lang kinokontra mo na di ba? Parang wala ka ng believe. Paano bibilib yung kausap mo, yung nag-i-interview sa'yo? Di ba? Kaya sinasabi nga namin, mahalin mo sarili mo. Para mahalin ka rin ng tao. Maniwala ka sa sarili mo. Love yourself. Maniwala ka sa sarili ko. Bumilib ka sa sarili mo. Hindi naman yung nakakainis na. Minsan nakakainis yung kahambugan. Hindi naman yung ganun. Yung ganun, yung lang, I am great. I am capable. Magaling ako. Kaya ko. Lahat kaya ko. Walang imposible. Kasi, supportado ka naman ni God. Di ba? Tayong lahat. So, lahat tayo ma-achieve natin. Lahat ang gusto natin. So, pag lumabas ka dyan, apply ka, yun lang ginamit ko. Buo lang ang loob ko, believe lang ako. Kasi may mga nakita ko, nakakasabay ko, na siyempre may test muna. Nervyos. Namatawag doon sa nervyos. O di ba negatibo yung nakagad yun. Ninenervyos ka,
pagdududa na kagad yun sa kakayanan mo. Correct? So ako, okay to, kaya ko to. Naku, English pa. Ako pa. Siyempre, ay naku, computer. Teka lang. Pero, buti na lang may mga napagdaanan ako tungkol sa alam kong itsura ng IP address. Yung mga ganun. Kasi ako yung toka sa bahay noon na para magpaayos sa mga internet connection. Kasi laging putol. So, tawag na ako ng tawag sa support. So, natuto ako. Siguro pinaghandaan din ako ng universe para doon sa ina-applyan ko. So anyway, ang bottom line is, natuto ako mag-apply. At ang pinaka-bit-bit ko talaga ay yung paniniwala ko na matatanggap ko. Matatanggap ako. At kung hindi man, rinireflect ko, hindi ko talaga ginusto. Meron talaga akong in-applyan na nakakatawa eh. Alam mo yung mga HR ang kausap ko, yung pool ng HR, yung human resource, yung pinaka human resource, yung nagre-recruit. Nagbigay ako ng presyo kung magkano ang asking ko. Tapos sabi sa akin, is there any way of is that negotiable? Pwede ba bang bawasan 'yan? Alam mo sinagot ko. Hindi ako nag-iisip eh. Sabi ko, ano ba naman itong mga call center to? Saan mo niya na napulot yung mga pasahod na ganun kasi bilingual ako eh. Spanish bilingual ako. So medyo mataas. So sabi niya nakuha yung mga amount na ganun. Yung, alam ko kayong mga, ano yung tinatawad eh. So yan, dampot yan eh. Matagal nang hindi uso yan, ganun. Yun, hindi na ako tinawagan. Hindi ako nag-iisip eh. Pero, hindi ko tatanggapin yung ganung kababa kasi inahabol ko na yung pataas ng kita. Hanggang ngayon pinaniniwalaan ko na makukuha ko unti-unti at saka hindi ako namimili kung saan manggagaling. So mapa do sa trabaho ko man, mapa sa mga pinaggagawa namin dito sa Kamalayan, kung ano man yan. Kung meron kaming blessings na papasok, o di tanggapin ko, alangan naman hindi ko patanggapin. So kasama doon sa bilang yun sa kung ano yung ini-improve ng pinagkakakitaan ko, yung sa income ko, hindi ba? So ganun, so pag humingi ka at naghanap ka, let's say naghahanap ka ng trabaho, humingi ka, gumalaw ka lang. Ako, gumalaw. There was this one time, siguro mga 6 na interview ang tinakbo ko. Ang linakad ko. Walang nangyari lahat. Bakit kaya? Naisip ko, hindi pa ako handa. Hindi pa ako ready. Parang ayoko pang bitawan yung pinagtatrabaho ko kahit na napakatipid ng pasahod. Pero finally nakita ko yung gusto ko. Ayan. Andun ako ngayon. Medyo happy ako doon. So, thank you God. 'Di ba? Ang galing. But in the meantime, habang naghahanap, Candy, okay na ba agad? Report po muna sa labas ng himpilan. Dang Garcia, presscon sa Comelec. Dang. Yes, magandang hapon, Albert. Katatapos nga lang itong press conference na isinagawan o pinangunahan ni Comelec Chairman Andres Bautista. Kaugnay pa rin niya sa filing ng Certificate of Candidacy para sa Halalan 2016. Ayon kay Bautista, as of 4 p.m., umaabot na sa 35 ang naghahain ng COC para sa pagkapangulo, 7 para sa Vice President, 22 sa pagkasenador. Kinumpirma rin nitong si Bautista na nagsagawa sila ng active session kaninang umaga at pinag-usapan ang mga preparasyon o paghahanda para sa 2016 elections. Kasama nga sa napag-usapan ay ang atasan ang kanilang law department, Comelec Law Department, at ang kanilang Education and Information Division na maglabas ng FAQ o itong fact answer and question about sa mga nuisance candidates o mga guidelines para doon sa nuisance candidates.
Gayun din ay nagpapabuo rin ng guidelines para sa isasagawang mga debate para sa eleksyon, kabilang dyan ang presidential debate na itinakda sa February 21, 5 to 7 p.m. sa Mindanao, March 20 sa Visayas, April 24 sa Luzon. Pero yung sa Luzon ay pinag-uusapan pa niya kung ito ay magiging Northern o Southern Luzon. Para naman sa Vice Presidential Debate, itinakda yan sa April 10 dito sa Metro Manila. Ang venue anya na magiging debate ay magiging bunutan at para sa kanya ay mas nais niyang gawin ito sa mga eskwelahan dahil batay sa kanilang record, 37% na mga botante ay mas bata o yung nasa age na 18 hanggang 35 years old. Kaya mas gusto nilang gawin ito sa mga eskwelahan. Sinabi rin nitong si Bautista na kailangan na talagang amyendahan ang Omnibus Election Code dahil magkaiba na niya ang sitwasyon noon nang binalangkas ang Omnibus Election Code kumpara ngayon kung saan napaka-active na ng social media at marami ng botante ang umaasa sa social media, especially sa campaign sa social media. Sinabi rin itong si Bautista na as of July 20, tinataya na nila sa 52.3 million ang voters pero sa kanilang pag-estimate ay posible itong umabot sa 53 hanggang 54 million. Ang assessment sa kabuuan ni Bautista sa araw na ito sa pagpa-file na Certificate of Stability ay naging maayos naman ang kabuuan. Subalit meron nga lang ilang pangyayari na hindi niya talaga maiiwasan kung saan marami naman na natututo. Kabilang na dyan, ang muli niyang binanggit, ang pagkaka-revoke nga ng accreditation ng DZMM. So yan muna ang sitwasyon mula pa rin sa Commission on Election sa kanyang kakampi, Dang Samson Garcia ng DZME 1530. Maraming salamat, Dang, sa iyong report. Grabe, no? Naisip ko na. Okay, number one, sa sinabi niya, social media talaga, no? Isa sa pinakamalakas na way para maabot ang lahat ng tao. At tatandaan niyo sa historically, ganun na naging first Afro-American president si Barack Obama sa Amerika. Amerika pa yun, hindi ba? Social media nagdala. Grabe. So, tested and proven na lahat dun nagbabantay o dun nagbabasa, dun nakukuha ang mga impormasyon. So, hopefully, at saka narinig ko mga mahigit 50, no? 52 million. Pag umabot mo ng 54 million ang botante, kalahati na ng tao yun, ha? Di ba? Kalahati na ng Pilipinas yun. Hopefully, matanong nila sa puso nila, no? Sa damdamin nila. Tanungin nila yung Diyos sa kalooban nila. Sino ba makakatulong sa amin na maayos? Sino ba yung maganda ang loob? Sino ba yung totoo na makakatulong sa pagtaas ng kamalayan din hopefully ng tao para maging mas positibo at mas maginhawa ang buhay. Kasi sa totoo lang, pag nakakarinig ako ng sinasabi na ang hirap ng buhay, ang reaction ko, parang di naman. Kasi depende sa tao yan. Ano ba yung na-experience mo sa buhay mo? Kung maayos, kung mataas ang antas ng kamalayan mo, hindi mo nararamdaman yun eh. Pero kung gutom ka, baka yun at gutom ka, hindi mo malaman kung saan mo kukunin ang susunod na mong kakainin. Baka yun doon ka nakatutok, no? So parang nafe-feel mo na wala, hanggang dito na lang. Pero ang sinasabi ko sa inyo, please maniwala kayo. Ang nakakatulong sa inyo is hindi, meron pa, kaya pa, merong aangat ang buhay ko. Ilaban nyo lang yun. Paulit-ulit, umaangat, paangat ng paangat ang buhay ko. Nag-i-improve ang katayuan ko sa mundo, sa buhay ko. Kasi
tulad na nasabi ko nga, no, na ewan ko kung narinig nyo nung dati. Pinagdaanan ko yan eh. Dumaan ako sa point na talaga yung, kung nagalaw ko yung last 100 pesos sa bulsa ko noon, baka wala akong kainin kinabukasan. At may utang pa ako doon sa kasera ko. Di ba? Pero hindi, naniwala ako na naniwala ako, buong-buo ang loob ko. Tataas ang kinikita ko. Mag-i-improve, my income is increasing. Wala namang ibang pupuntahan eh, zero naman eh. So kahit na piso ka, saka ko nga, increase na yon. Mula piso, 2 piso, 5 piso. Nung naramdaman ko na at parang buong-buong loob ko, sabi ko, meron talaga, meron. Andito na, eto na. Ayun. Ang ginawa ko lang, hindi ako nagnegosyo, wala akong binenta. Tumulong lang ako. At wala akong iniisip na kapalit. Actually, may iniisip akong kapalit noon, sandwich. Ganun. Kasi pag nakikita ko yung tao na, oh, uncle, gusto mo ng sandwich? Ganun. Bili tayo sa ganun na sandwich. O yun, saya na ako noon. Pero hindi, humingi ng tulong. Ano pa nga ba sinabi ko? O sige, tulungan kita. Paano? Nung tinulungan ko, nagawa namin ng paraan o napakita sa akin ng Diyos. Meron kaming God knows, God shows. Hindi mo malaman kung paano mo sosolbin, tinatanong namin sa Diyos. God knows, God shows. Kung alam na ng Diyos, ipapakita niya sa akin kung paano sosolbin ito. Nasa kalooban mo na talaga yun eh. Ihuhugutin mo lang. Hihingin mo lang. So lalabas yung solusyon. So nasolusyonan namin yung problema niya. At inabatan ako ng 2,000. Sorry pa. Sorry ha, ito lang kinaya ko. 100 na nga lang ang pera ko kanina. Okay. Hindi ko nga alam kung makakakain pa ako bukas. Abutan mo ako ng 2,000. Of course, thank you. Thank you, God. Thank you. Thank you. I'm so deserving. I so deserve. I know na bibigay mo sa akin to. Alam ko, kaya tinanggap ko na eh. At dahil sa tinanggap ko na, binigay talaga. Ang galing. So yung mga lahat sa atin, yung mga medyo nag-i-struggle, na medyo hindi masyadong yung pinagdaanan ko, na hindi mo malaman kung kakain ka pa. Maniwala ka lang. Sabihin mo lang, tataas at tataas ang kabuhayan ko. Mag-i-improve. Pag sinabi, wala nga kami makain eh. Alam pa ba ibababa niyan? Pataas ng pataas. Maniwala ka lang. Wala na ibang pupuntahan niya kundi pataas eh. Hindi ba? So, pataas ng pataas ang kinikita ko. Pataas na pataas ang takbo ng buhay ko. Pa-improve, paganda ng paganda. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, God. Magpasalamat ka ng magpasalamat. Tigilan na natin kare-reklamo. Kasi ang reklamo, mas maraming reklamo. Dadagsaan ka ng talagang reklamo. Palapit ng palapit ang mga ang dahilan para magreklamo tayo. Hindi ba? So ganun. Minsan madali, tulad ng nasabi ko na madaling sabihin, mahirap gawin kasi ginugutom ka na eh. Di ba? Hindi mo pa maiisip ko ba itong mga positive na yan? Oo. Kasi yun ang makakatulong eh. Di ba? Tulad na sinabi, Willie, magandang hapon at salamat sa pagsuporta. May tanong si Willie. May komento si Willie. Tamang panahon, magugulat ka pa. Laging siksik o umaapaw. Maligalig. Maligalig? Correct? Pasensya na. Pero feeling foreigner kasi ako. Kaya pasensya na. Ano? Siksik. True naman. Kailangan mo lang kasing isa-round ang... Di ba ang daming magulo sa paligid natin? Maingay. Yung ingay ng negatibo na yan eh. Maingay, polusyon, ganun. I-surround natin ang mind natin, ang damdamin natin. Sa mga positives. Tulad ng... di ba napag-usapan natin kanina, nasabi ko na kanina, yung kinikilig ka, ganun. Balik mo yung pakiramdam na yun. O i-picture mo sa mind mo yung mga masasayang panahon.
lahat yung mga komportable, yung biglang na nabiyayaan ka ng hindi mo akalain, yun. Doon ka magpasalamat ka na doon. Enjoyin mo yun. Doon ka pumunta. Pag nakakainis yung katabi mo sa jeep, pumikit ka at isipin mo yung komportable, masarap. Kalimutan mo yung ingay, i-block mo yun. Kasi hindi nakakatulong sa iyo yun eh. Ang i-focus mo, yung maganda, mabango, maaliwalas. Yun, doon ka mag-concentrate. Yung mga na-experience mo na yun, kung nakapunta ka na sa beach at sa sarap ng simoy ng hangin, kung nakapunta ka sa bundok at masarap ang simoy ng hangin, ang ganda ng view, i-picture mo yun. Kung may anak ka, kung may bata, ganun, lalo na yung mga bata, ang sarap-sarap i-picture sa mind yun eh. Kasi sobrang happy sila. Alam mo, kung may ibabalik mo yung feeling na yon, ng feeling ng mga bata na tawa ng tawa, kasimpleng bagay, tawa ng tawa, yung kinikilig-kilig, balikan mo yon. Yun ang magdadala sa'yo. Sa bliss, sa blessings. Yun ang maglalapit sa'yo nun eh. Yun. Ganun lang kasimple. Hindi lang tayo sanay. Di ba? Hindi lang tayo sanay. Magsanay tayo. Kasi, like I said, pag ginugutom, paano ka makakaisip ng positive? Dati ako ganun eh, positive. Minsan masarap, minsan maganda, successful ako. Minsan naman subsob. Subsob na, nagsaring negosyo. Yung ganun. Tapos wala ng pera. Ganun. Oh my gosh, paano ba to? Pero alam mo, naniwala lang ako, sabi ko. Yung may nangailangan, may nangailangan ng tulong. Yung last money ko, binigay ko. Sige, meron naman bukas eh. Ganun. Hindi pa ako dito, wala pa ako dito sa Kamalayan. Kaya pala nag-work yun. Kasi ganun talaga pala yun. Bigay mo, kahit yung last money mo, sa simbahan man, o sa mga organisasyon na nakakatulong sa iyo ng pagtaas ng antas ng spirituality mo. Tulad ng Kamalayan, di ba? So, mga ganun. Meron pa namang iba dyan eh. Di ba? Kung sa Born Again ka, kung sa INC ka, so ano ba tawag sa sa reliyon ng mga Muslims. Di ba? Kung saan man, kung Budista ka man, kung saan gumaganda ang spirituality mo, magbigay ka doon. Isagad mo nga, last money mo na isagad mo. Maniwala ka na babalik yung bukas meron na yan. Walang walang ganun yung wala. Nagising ka kinabukasan, basta naisip mo yung positive ka. Andyan yan. Andyan na kagad yan. Wala pa ako na-experience. Hindi pa ako sa Kamalayan ganun na. Wala akong na-experience na nag-last money ako. Meron yan bukas. Pagpasok ko sa opisina, ayun. May travel agency kami, so biglang, pare, may bibili ako ng ticket sa'yo, gano'n. Yan, may commission ako. Alright, cash pa. O, buti kung cheque, di ba? Kung cheque kasi, hindi ba, i-clear pa 3 araw pa yon. Pero ito, right now, hindi ko kagad ang commission ko, may pera na kagad ako. Pero dati, sir, na, na-experience ka ngayon. Last ganun talaga. Yun ang kinakwento nga Kendi. Yung last money, binitawan ko talaga. Pero devout pa ako sa simbahan. So, doon ko binitawan. Binigay ko. Doon, tinignan ko yung wallet ko, kung ano yung pera doon. Konti na nga lang, binigay ko pa. Ganun. Tapos umuwi ako. Alam ko, sabi ko, okay yan. Meron naman bukas. Meron na yan bukas. Sure na yan. Sa umpisa, pag hindi ka sanay sa ganun, sa umpisa, ang mind mo, ang isip mo, at saka damdamin mo, sasabihin, ay nako, parang di naman totoo yan. Kung hindi mo pa na-experience. Pero subukan mo, ilaban mo yan, paniwalaan mo. Kasi nasa isip at saka sa damdamin, sa paniniwala rin yan eh. Kung buo ang loob mo, siya mangyayari. Totoo naman eh. Kasi may mga experience talaga ako noon eh, na biglang may buhos. Sabi ko, wow, alright. May kasamang hirit ako sa sarili ko. Sa bulong ko sa sarili ko.
Gano'n naman talaga, di ba? Nagulat ka pa. Sabi ko, parang kinakausap sila. Nagulat ka pa. Di ba gano'n naman talaga? At sabihin ko sa sarili ko, oo nga, no? Wala pa ako dito sa Kamalayan. Meron na ako may nagdadaan na gano'n. Pero, ang kaibahan dati at saka ngayon is dati, hit and miss. Merong mga pinagdadaanan na gano'n na hit and miss. Minsan tama, minsan ayos, minsan hindi. Minsan may mga pinoproblema ko yung sa negosyo. Ako, dumami yung kompetisyon. Nako, mahahati ang kita. True enough, mahahati yung kita. Buti kung kalahati lang, hindi kung 50%. Kung 7 kayo, divided by 7. Hindi ko na ma-maintain yung yung upa, yung pasahod, yung kuryente. Hindi ko na ma-maintain. So, ang tawag doon, magsara po. Thank you. Hakot ng gamit, sara, ganun. Di ba? Yun ang time na yun pumunta ako sa simbahan. Binitawan ko. True enough, the next day, meron. Ang galing Di sa Kamalayan, yan ang tinuturo namin. Maniwala kayo. Maniwala ka. Don't give up. Kasi mga ibang tao, subok sila ng subok. Hindi pa nangyayari. Siyempre, milyon-milyones ang inaasam-asam nila. Tatapatan mo kasi yung yung level na yun yung paniniwala, yung level ng milyon-milyon. Tatapatan mo yun sa kamalayan mo na naniniwala ka na kaya mo yun. Tapos yung takbo ng buhay mo, yung lakad mo, milyonaryo nga ako. Milyonaryo ako. Kaya, eto na yan. Andito no. Ganun. So, tsaka yung di ba, nakwento ko yata yun na 2 milyon ang habol mo, tapos magbibitaw ko lang ng 200, nag-alanganin ka pa. No? Hindi mo naman pinamimigay Bibili ka lang ng makakain. Ay, gusto ko 59 pesos lang. Ganun. Yung 200, ay, nag-aalangan. 2 million nga Ano makatapat ba yun? Hindi ba? Doon ka sa 59, hindi hanggang baka 1,000 lang yun. Di ba? 2,000 pesos lang yun. Hindi 2 million. So, tapatan mo yun. Hindi ko naman sinabi mamili ka ng kotse bigla bukas na wala kang ibabayad. Huwag ka lang matakot magbitaw na ang feeling mo mauubos. Kasi yun, ang kamalayan mo nun is scarcity. Mauubos. Sa tingin nyo, ang resulta nun. Di mauubos. Di paubos ng paubos din. Teka lang, pinagdadaan ko nung kuya tayo. Sige, parang kinakausap ko sarili ko. Hindi naman. Pero I have to remind myself din Alam mo kami ni Tato. Si Tato lang yata hindi ganun Pero buti na lang nakakasama ko si Tato Hindi ba pare, ganun-ganun. Ay, oo nga, no? Sige. Ang sarap talaga. Sabi ni Willie, ang sarap talaga. Sarap po talaga, Sir Albert. Kahapon, inapkap ko tatay ko at nanay. Napaiyak sila. Di ko po alam pakiramdam ko kahapon. Baka hindi mo kasi, di ba, ni-express yung love mo sa kanila. Ang laking very important yan, yung sa magulang, na nalalaman nila na mahal mo sila. Kasi, di ba dumadaan tayo sa pagka-teenager, yung mga gano'n. Wag yung magulo. Ang pag-teenager ka na, gusto mong patakbuhin ang buhay mo. Mula sa pagkabata, na sinasabi sa iyo ang kailangan mong gawin, bla bla bla, ito. Teenager ka na. May sariling isip na ako. Mature na ako. 13 years old. Mature na ako. May kaibigan nga ako noon. Di ba pare, ganto-ganto na, nagbago na tayo. Mature na tayo Natawa tuloy ako. Kung kailangan mong pasabihin, baka hindi. Pero pero feeling mo mature ka na. Tapos nawawala yung yung affection mo, yung pagkalambing mo sa magulang. Nahanap-hanap nila 'yon. Bigay mo habang nandiyan pa sila sa buhay mo. Ay, naiyak naman ako. Alright. Andito na naman tayo. Pasensya na sa kadaldalan ko. Marami pa akong gustong ikwento sa inyo. Ang ganda-ganda kasi ng buhay. Ang sarap-sarap ng buhay. Kung naniniwala ka lang. Kung alam mo lang ang kailangan mong gawin. Kung nakaugalian mo lang. Share ko po tungkol sa last money, pamasahe ko sa bus. Naisip ko noon, wag na ako magbayad sa bus. Lalo kang mamalasin yan.
Nagkataon na andon isa kong office mate, nilibre ako sa pamasahe. Save po ang last money ko. God is good. O hindi ba? Ganun. Isipin mo lang, maniwala ka na hindi nauubos, hindi mauubos. Congratulations, Willie. At saka sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat and believe na hindi nauubos. Laging meron. At kung naniniwala ka na makukuha mo, kahit na bukas, katulad ng isang kaibigan namin, kinabukasan, nakuha ka agad. Sana maging, paano ba to? Maipasa namin sa inyo yung positives na nangyayari sa buhay namin. Ito yung wish namin para sa inyong lahat. Peace, prosperity, and a lot of love and goodwill. Magandang kamalayan sa inyong lahat. Salamat sa pagpakinig sa amin. Kailangan na namin ipasa ang sa susunod na mga naghihintay na susunod na programa. The tremendous pa, no? The tremendous comeback of the phenomenal return of Danny Atienza, yung ating, ipasa na natin kay Danny as fast as you can kasi marami na namang ikikwento sa atin sa mangyayari sa atin sa susunod na panahon, lalo na sa eleksyon. Danny, sorry at nakainan kita ng 1 minute. At maraming salamat ulit. Hanggang bukas, si Albert Padlan po ito. Magandang kamalayan sa inyong lahat. Your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from samgyeopsal, chattelbaki to bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set. For inquiries and more F&B promos, call 045-599-5000. Visit our website, www.fontana.com.ph, and like our Facebook page, facebook.com/Fontana2015official. Dula ang UP presents William Shakespeare's King Lear. Which of you